Part 20. Vincent POV. Nakita niyo na ba yung picture ng First Lady? Yuki asked. I was on my way to the east balcony nang marinig ko sila. Nagtago ako sa gilid at mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita kong malaking picture naming magkasama. It was taken before our first wedding anniversary. I chose that photo because her smile was priceless on it. I saw it. Grabe, kinilabutan ako. Kamukhang-kamukha mo siya, Captain. Zia said. Napasilip ako dahil akala ko sila lang ang mga lalaking nandun. Dahan-dahan akong sumilip to si Rome. Hindi na siya naka-army jacket. Instead, she's wearing a denim jacket at leather jeans with boots. Nagpalit-palitan ang tingin ko sa picture namin ni Celeste at kay Rome. Pero, mas maganda si Celeste sa kanya. Mukhang mabait pa at palangiti, sabi ni Draven. Hindi pa ako ngumingiti. See? Rome said, and she smiled. You do smile pero parang may mali. Ang smile mo ayaw nakakakaba, na para bang either may alam ka na di namin alam or may binabala kang masama. Walter said. Nagkibit balikat si Rome at sumipsip sa inumin niya. I'm not her. Rome plainly said. Nakita ko na rin yung picture. Sa laki ba nun sa tingin niyo walang makakapansin? Parang doppelganger ka, sabi ni Zia. I must admit, there are some similarities pero I'm not that woman. She looks weak and vulnerable. While me, you know what I can do? Pero sayang talaga no, ang agang namatay ng First Lady at the age of 26. Kanya na nangyayari kapag mahina ka. My wife is not weak. Hindi ko na napigilang sumabat dahil sinabi niya. You don't know what she had to go through. Mabilis naman silang nagsiyukuan at nag-iwas ng tingin si Rome. Kung ganoon, kung hindi siya mahina, tinitigan ako ni Rome. Ikaw ba, Mr. President? Napalunok ako sa sinabi niya. She is intimidating, parang napaka-strong ng personality niya. Celeste is not like that. Hindi dahil mahina siya pero she cares a lot about everybody. Natatakot siya makapanakit at makatapak ng iba. And hearing Rome like this makes me think na baka hindi nga talaga siya si Celeste. Bumuntong hininga ko at naglakad papunta sa office ko. Ryan, tawag ko rito nang makita ko sa opisina ko. President, nakuha ko na po ang mga kailangan niyong impormasyon tungkol kay Captain Rome, he said. Na-validate mo ba ang lahat? Tanong ko. Yes, sir. Pati magulang, kamag-anak sa school na pinanggalingan niya. Tiningnan ko ang folder na hawak niya. Tila nangihina ko by just looking at it, na para bang alam ko na kung anong laman nun. So anong nalaman mo? Tanong ko. Umupo ako sa upuan. Inabot niya sa akin ng folder. Captain Rome Marie Scottfield is born and raised in Los Angeles, California. Daughter of Carmina Solena and William Michael Scottfield. She took aeronautical and then later joined the U.S. Air Force. Birth date is on November 9. Blood type B-. Hindi siya ganun ka-active sa battlefield at last year lang nakilala siya sa abroad. She was also a sniper who took down several well-known wanted in the world. She's currently the head of Ace Team tulad ng alam namin at ang kanyang libangan ay mahusay na mangolekta ng mga kotse at pag-inom. So, are you saying na walang kahit na anong chance na siya si Celeste? I asked. Sadly, Mr. President, I'm really sorry. Napabuntong hininga ko. Maging ang uri ng dugo ay hindi tugma. Pareho kami ng blood type ni Celeste. Thank you, Ryan, I told him. Tumungo ito at lumabas na. Halos 2 oras ko pa rin pinagugugulan ng mga files ni Rome at sa bawat pahinang inililipat ko ay nare-realize ko kung gaano sila magkalayong dalawa. Hindi siya si Celeste. Hindi siya ang asawa mo, Vincent, I told myself. Isinarado ko na yung folder at itinago yun sa drawer ko. I had stuff to do. Marami akong inasikaso kaya naman when I stood up and saw that
It past 2 a.m. ay hindi na ako nagulat. Tulog na marahil ang karamihan sa palasyo. Lumabas na ako at nagpa siyang tumango sa east balcony. Wala na ang ace team sa kusina. Papunta na sana ako sa balcony nang makita ko ang figura ng taong nagbabantay doon kaya napatitig ako sa kanya. Tahimik na nakaupo si Rom sa balcony. "Hey Pablos, can you check on the west side gate?" She said. Alam kong kausap niya ang team niya. Gumagamit sila ng sarili nilang sistema ng komunikasyon na binuo ni Walter. "May nakita ka ba dyan, Zea?" Saglit siyang huminto na parang nakikinig sa tugon ni Zea. "Keep me updated," dagdag niya. Habang tinitignan ko siya, mas lalong lumulungkot ang pakiramdam ko. She looks like Celeste pero magkaibang tao sila. "How long do you plan to stare at me?" Nagulat pa ako nang lumingon ito sa akin. I tried my best to smile at her. Lumapit ako sa kinaroroonan niya. Hindi ganun kalapit pero enough para makita ang detalye ng mukha niya gamit ang liwanag ng buwan. "Bakit ka na nandito?" "Madilim dito," tanong ko sa kanya. "That's the point. I asked your staff to turn off the lights in here," she said. "Bakit?" Bumaba siya sa pagkakaupo at tila may sinisilip sa ibaba. "This balcony is the closest to your room," she said at tinuro niya ang room ko. "Yes, you can have people guard this area pero kung maliwanag kung nasaan sila, madali silang makikita ng kahit sino. But if you close the lights like what I am doing, I can see everything from here without them seeing me." "How do you know na nariyan ang kwarto ko?" I asked. Halos magsalubong ang kilay niya at dahan-dahang lumapit sa akin. "Sa dami ng sinabi ko, ang tanong mo sa akin ay, paano ko nalaman nasa ng kwarto mo? Paano ka nga ulit naging presidente?" May pang-insulto doon pero she just smirked. "Well, I hate to break the bad news to you, Mr. President, but it looks like everyone knows where you are sleeping." "Ano?" When I say everyone, meaning yung mga taong nasa loob ng palasyo at sa mga hindi nararapat na makapasok dito. "Yeah!" Nagulat ako nang makarinig ako ng sigaw na tila papasugod sa akin mula sa likuran. Pero mas nagulat ako nang mabilis akong hilahin pa atras ni Rome at mabilis na nilagay sa likod niya. "Let's see what you got," sabi ni Rome at mabilis na sinipa ang lalaki sa kanyang ulo. Sinugod siya nito nang may hawak itong patalim na dapat gagamitin niya para saksakin ako. Mabilis na iiwasan ni Rome ang mga indayog nitong saksak. "Alam mo, nauubos na yung pasensya ko sa'yo." Sa isang malakas na buwelo ay nagawa niyang ibalibag yung lalaki sa lapag at mabilis niyang sinipa palayo yung kutsilyo nito at mabilis na inapakan niya ito sa leeg. "Now, let's do the talking para matapos na kami sa paghahanap sa boss mo." She's really great. Ito ba yung sinisilip niya sa baba kanina pa? Malaki ito sa kanya pero hindi ba lang siya nahirapan na patumbahin ito? "We can do this the hard way or what they call easy way. Pero since ako ang gagawa, it will not be that easy," sabi ni Rome at mas inapakan sa leeg yung lalaki na nagchochoke na. "Celeste, baka mapatay mo siya." Mabilis niya akong tinapunan ng matalim na tingin and that made me shut up. "For the 9th time, Mr. President, hindi ako si Celeste. I'd like to do my job. Dahil kung hindi ka pa aware, papatayin ka dapat nito." Sabay kaming napalingon sa lalaki nang may iniinom itong nakasupot at ilang segundo lang ay bumubula na ang bibig nito at tuluyang namatay. "Great!" sabi ni Rome. Humawak siya sa tenga niya. "Ace team, nakaakyat nga siya rito. Kinagat niya ang pain natin but he killed himself. So, another dead end there. Get up here and see what poison he drunk. Maybe we can get a lead there," sabi nito at muling bumaling ng tingin sa akin. "You are really no Celeste." Mahinang pagkakasabi ko noon pero tila narinig niya. "Finally," sabi niya at nilabas yung flask na tila naglalaman ng ala. "I am really sorry, Rome, if napagkamalan kitang siya. Pero I feel more sorry to my wife dahil nagawa ko siyang ikumpara sa'yo," I said. Tumingin siya sa akin pero hindi ko mabasa ang emosyon niya. Hindi siya mahina gaya ng sabi ko. Malakas siya. Napakalakas niya kaya nalampasan niya ang lahat ng sakit at pagdurusa ng mag-isa. Para protektahan ako
At nawala siya. You know what? Sa tingin ko, hindi mo lang sa akin nakikita ang asawa mo. Okay, maybe she does look like me, pero hindi mo ba siya nakikita sa ibang tao kahit characteristic niya? Bakit mo ako tinatanong nito? Dahil pakiramdam ko, kaya ka nagkakaganyan sa akin dahil guilty ka. I don't know what you did to lose her, Mr. President. But, whatever it is eating you alive. Your guilt is eating you. Ang asawa ko, namatay siya dahil sa virus. Did she? Hindi ko narinig ang sinabi niya dahil hindi ako sure kung ako ang kausap niya or may kausap siyang katim niya. Sorry, ano yun? Tanong ko sa kanya. Mabilis niya akong hinawakan sa balikat at iginiya papasok. Take a rest, Mr. President. Let us do our job. I know how hard this is for you to see my face every day. Pero as soon as makita namin, malaman namin kung sinong gumagawa nito, we will go back to where we truly belong. Aalis ka? I mean, kayo? I asked her. Of course, Mr. President. Tumawa siya. Don't tell me you wanna hit on me and marry me just because I look like her? Sorry, pero isa lang ang nararapat na First Lady. And I can see that you already figured out sino ang dapat kinakausap mo sa ganitong bagay. Rome. Good night, Mr. President. Napabuntong hininga ko. Good night, Captain Rome. Nauna itong tumalikod sa akin at naglakad para salubungin ng team niya. Han, nakita mo ba yung babaeng yun? Kamukhang kamukha mo pero kabaligtaran ng kinikilos. Mabuti ang puso mo at mukhang malakas ang loob niya. I just wish you are here. Hanggang kailan kaya balak itago ni Celeste ang kanyang tunay na pagkatao? Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagbabalik at pagiging miyembro ng ACE team? Bakit kailangan pa niyang palitan ang kanyang pagkatao? Abangan sa ating mga susunod na kabanata.